Amen. Amen po. So, isang mapagpalang hapon po mga kapatid. Ang atin pong tatalakayin po sa oras na ito ay, ito po, na lumalabo siya. Ayan, hindi siya nagpo-focus. Ayan. Mateo chapter 6 po mga kapatid. And yung akin pong version, makikita nyo po dyan sa gilid sa taas ng Bible. Yan, yung Mateo 6 ASND. And magsisimula na po tayo mga kapatid. Ang title po ng topic natin ay Ang Turo Tungkol sa Pagbibigay. Okay, simula na po tayo sa verse 1. Verse 1. Mag-ingat kayo at baka ang paggawa ninyo ng mabuti ay pakitang tao lang. Sapagkat kung ganyan ang ginagawa ninyo, wala kayong matatanggap na gantimpala mula sa inyong amang nasa langit. So, ang sinasabi po dito ng ating Panginoon sa bersikulong ito ay mag-ingat daw po tayo sa ating mga ginagawa dahil baka daw po ito ay pakitang tao lamang at hindi po talaga bukal sa ating mga puso. Yung ating mga ginagawang pagbibigay, yung ating mga ginagawang, yun nga po, yung mga ginagawa nating pangkabutihan sa mga tao, diba? Baka mamaya po hindi po talaga to genuine or sincere na talagang galing sa ating mga puso. Ngunit sinasabi nga po dito ng Panginoon na i-assess daw po natin yung ating mga sarili dahil baka nga daw po nagkukunwari lang tayo. At yun nga po, no, sapagkat kung ganyan ang ginagawa ninyo, yun nga po, sinabihan tayo dito ng Panginoon na kung ganito daw po yung ginagawa natin, ay wala daw po tayong matatanggap na gantimpala mula daw po sa ating amang nasa langit or ating Diyos nga po mga kapatid. Yun po yung sinasabi dito ng ating Panginoon na sa ating mga gagawin, dapat po tayo ay sincere at talaga pong bukal sa ating puso yung ating pagbibigay. Lalong-lalo na po sa mga nakikita nating tao sa lansangan. Hindi po ito like pakitang tao lang bagkos. Ito po ay talagang bukal at galing po talaga sa ating puso, mga kapatid. Yun po yung sinasabi dito sa bersikulong ito. And ipagpapatuloy po natin sa verse 2. Kaya kapag nagbibigay kayo ng tulong, huwag na ninyong itong ipamalita gaya ng ginagawa ng mga pakitang tao roon sa mga sambahan at sa mga daan upang purihin sila ng mga tao. Ang totoo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ang mga kapatid, ang sinasabi po dito ng ating Panginoon na yun nga daw po, no? Kaya kapag nagbibigay nga daw po tayo ng tulong, huwag daw po na natin pang ipagsabi pa sa kahit sino. Na kahit sa kaibigan pa po natin yan, or sa kahit sino pa pong kakilala natin yan, yung ginawa nga po nating pagtulong. Like, diba, gawin natin isang example dito yung sa social media na kailangan videohan pa. Yung kanyang ginagawa. Ito yung ibang tao kasi hindi naman po natin ilalahat kasi mostly may mga tao naman po talaga na genuinely na ginagawa yung pagtulong. And yun nga po, 'di ba, mostly nakikita natin on socials is naka-video. Pero may sense naman po yung video na yun kasi like kapag marami pong na-reach out and marami nga po yung nakapanood, 'di ba? So yung engagement po nun is mas gagamitin pa po nila para magbigay sa mas nangangailangan pa or sa mga nangangailangan pa. Pero mostly nga po sa mga tao nga po, 'di ba, na mga nakikita natin is ginagawa lang po nila yon as for fame and hindi po talaga as genuine. Na bukal po talaga sa kanilang mga puso, mga kapatid. Na hindi po talaga bukal kung ano po talaga yung nilalaman ng kanilang puso, intensyon or motibo nga po ng kanilang mga puso, bagkos hindi po ito tuwid na naaayon po sa kagustuhan nga po ng ating Panginoon na sinasabi niya nga po dito, no, na wag daw po tayo gaya ng mga relihiyosong tao na yun nga daw po, 'di ba? Bakitang tao lang and kailangan pa, 'di ba? Naka-video para lang purihin ng mga tao kasi mostly po, 'di ba, sa ating generation ngayon, yung mga tao ay fame lamang po or talagang praise lamang yung kanilang gustong makuha sa mga tao. Kaya nga po, 'di ba? Pinag-iingat tayo ng Panginoon na wag po natin gagawin itong ganitong bagay. Kaya po ito ay binibigay niya sa atin as warning na mag-ingat po tayo sa ating mga gagawin.
isipin po natin kung ito po ba ay bukal sa ating mga puso, kung ito po ba ay talagang pure and maayos po ba yung intensyon or motibo po ng ating mga puso, mga kapatid. Yun po yung sinasabi dito ng ating Panginoon. Praise God, Ate Lynn. And pagpapatuloy po natin siya sa Amen. Pagpapatuloy po natin sa verse 3. Wait lang po, hindi po siya napafocus. And okay na. Verse 3. Sa halip, kung magbibigay kayo ng tulong, huwag na ninyo itong ipaalam kahit sa pinakamatalik nyong kaibigan, upang maging lihim ang pagbibigay ninyo at ang inyong amang nakakakita ng ginagawa ninyo ng lihim ang siyang magbibigay sa inyo magbibigay ng gantimpala sa inyo. So, ang sinasabi po sa atin ng Panginoon, dito nga po sa nabasa nating bersikulo, dito po sa verse 3, na huwag na po nating ipaalam pa sa ating, yun nga po, di ba? Huwag na po nating ipaalam pa sa kahit sino, kahit daw po sa pinakamatalik nating kaibigan, yung ating mga ginagawang pagbibigay, mga kapatid. Bagkos, yun nga daw po, di ba? Gawin po natin ito ng palihim dahil mas gusto po mismo ng Diyos na nakikita tayo na gumagawa po ito ng talagang bukal sa ating puso, na nagbibigay tayo ng lihim, nang wala po talagang iba na nakakaalam, ngunit siya po, kitang-kita niya yung ginagawa natin on secretly na kahit wala pong nakakakita, siya po ay nakikita niya lahat-lahat. And alam niya po na maayos yung postura ng ating puso at yung intensyon or motibo ng ating puso doon nga po sa ginagawa nating pagbibigay na siya pong sinasabi dito ng ating Panginoon. And karagdagan po na sinabi nga po dito sa doon po kanina, dagdag ko po siya doon sa verse 2 na nabasa natin. Dito po mababasa sa 1 Corinthians chapter 13 verse 3 na sinabi nga po dito, if I gave away all I have, and if I deliver up my body to be burned, but have not love, I gain nothing. So yun po yung sinasabi dito ni Apostol Pablo na kung ang pagbibigay daw po natin ay hindi totoo, or hindi nga po, 'di ba, bukal sa ating mga puso, is ano daw pong makukuha natin doon. Ito nga, 'di ba, binigyan po nga tayo ng warning ng Panginoon na mag-ingat po tayo, 'di ba, dahil baka pakitang tao lamang yung ginagawa natin na pagbibigay. Ayun po yung sinasabi po dito sa nabasa nating bersikulo, mga kapatid. And dito nga rin po, nabanggit nga rin po dito, karagdagan pa, dito nga po sa John chapter 5 verse 44, na sinabi po dito ng Panginoon, lang po, hanapin ko lang po. Chapter 5 verse 44. Lang po. Ayun. And sinabi po dito sa John chapter 5 verse 44, how can you believe when you receive glory from one another, and do not seek the glory that comes from the only God? Yun nga daw po, di ba? Kung hindi daw po natin uunahin isik yung glory ng Panginoon, wala lang din pong sense yung ginagawa nating pagbibigay kung hindi po ito nanggaling sa Kanya muna bago po natin gawin. Bagkos lahat nga po, 'di ba, ina-acknowledge nga po natin lahat-lahat ng ginagawa natin sa bawat araw, na ina-acknowledge natin sa Kanya yung mga ginagawa natin. For example, kapag may gagawin tayo sa araw na ito, may pupuntahan tayo, we acknowledge the Lord. Bagkos nagpapaalam tayo sa Kanya, mga kapatid, sa lahat-lahat. Pinapaalam natin sa Kanya lahat-lahat ng ating mga gagawin sa buong araw, and nagpapagabay tayo sa Kanya. And yun nga po, no, hindi naman natin gagawin yung mga sarili na nating kagustuhan, because yung mga sarili nating desires, kung masusundin natin yun, is magdadala lang sa atin sa kapahamakan. Kaya po, dito po sa nabasa nating mga unang bersikulo, na binibigyan tayo ng warning ng ating Panginoon na mag-ingat po sa paggawa ng mga ganitong bagay, kung ito po ba ay talagang
bukal sa ating mga sarili or pakitang tao lamang, mga kapatid. Yun po yung sinasabi dito sa mga bersikulong nabasa natin. Dito nga po sa verse 1 to verse 3. And magpapatuloy na po tayo. Dito na po tayo sa ang turo tungkol sa pananalangin. Ito na po mga kapatid. Dito na po natin malalaman yung tamang pananalangin na gusto pong malaman or paalam sa atin ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. And magbabasahin na po natin. Mababasa nyo rin po pala siya dito sa Lucas 11 verse 2 to 4, mga kapatid. And din po yung ano niya, nandito rin po siya sa Lucas. Pero mas kompleto po siya dito sa Matthew 6. And yun na po mga kapatid, pagpatuloy na po natin. And yun na po, anong verse na po ba tayo? May verse 4 pa po pala, no? Hindi ko po pala nabanggit kanina yung verse 4. So, verse 5 na po tayo mga kapatid. Ayan. Verse 5, kapag nananalangin kayo, huwag kayong tutulad sa ginagawa ng mga pakitang tao na mahilig silang manalangin ng nakatayo. Wait lang po. Nang nakatayo sa mga sambahan at sa mga kanto ng lansangan para makita ng mga tao ang totoo. Tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ang sinasabi po sa atin dito po sa versikulong ito na ating binasa sa verse 5, mga kapatid ng ating Panginoon, kapag mananalangin daw po tayo mga kapatid, huwag daw po tayong, alam niyo po yun, yung marami nakakakita sa atin. Sinabi po ng Panginoon, pray on our room, shut the door. Ilak po natin yung ating mga sarili bagkos one-on-one po tayong makipag-usap sa Panginoon by our prayers. Yun po yung sinasabi sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Dito po sa bersikulong nabasa natin, na wag nga daw po tayong tumulad, dito nga daw po sa mga taong nagsisimpa nga daw po sa mga sambahan, and yung mga nakikita nga daw po nating mga nakatayo sa kanto, 'di ba? Para lang po, 'di ba, makita ng mga tao yung ginagawa nila para masabi na napaka-ano naman nila, like napaka-banal naman nila. Like, ganun po, 'di ba? Mga pakitang tao. Yung pinaka-binabanggit po dito ng ating Panginoon, mga kapatid. Dito po sa bersikulong nabasa natin, na manalangin po tayo ng tayo lamang at ang Panginoon ang nakakaalam. Na, 'di ba yun nga po, pray in secret. Gusto niya mismo na yung pananalangin natin is siya at ikaw lamang ang nakakakita at nakakaalam. Talagang one-on-one lang po kayo, mga kapatid. Yun po yung kagustuhan ng Panginoon, na secretly yung relasyon nyo sa Kanya. Pero yun po, 'di ba? Kailangan we are the light of this world, na makita po mismo sa ating mga buhay na meron po talaga tayong tunay na Diyos sa ating mga buhay. Yung hindi po tayo mapagkunwari na mga katulad po ng iba, ng mga nagsasabi na may Diyos sila sa buhay nila pero hindi po mismo makita sa kanilang mga buhay. Which is yung fruit nga po, 'di ba, na sinasabi ng Panginoon na sa bunga po makikita ang katunayan na talaga bang, kung talaga bang sila may Diyos at kung talaga bang sila may tunay na relasyon sa Diyos, mga kapatid. Yun po yung sinasabi dito sa bersikulong ito ng ating Panginoon, mga kapatid. At ipagpapatuloy po natin siya sa verse 6. Yan po. Sug po natin. Kita naman po, no? Ayan. Ayun, verse 6. Sa halip, kung mananalangin kayo, ito na nga po yun, yung kaninang pinabanggit natin, kung mananalangin kayo, pumasok kayo sa inyong kwarto at isara ang pinto. At saka kayo manalangin sa inyong amang na hindi nakikita. At ang inyong amang nakakakita sa inyong ginagawa ninyo ng lihim, ang magbibigay sa inyo ng gantimpala. Ang sinasabi po dito ng Panginoon, mga kapatid, sa mga una nga po nating nabanggit kanina, dito nga po sa verse 5, na ito nga daw po yung pananalangin natin ng lihim na talagang one-on-one lamang po, tanging Diyos at tayo lang po talaga
yung kagustuhan niya na makakakita. Bagkos like private conversation, like private confession sa Panginoon, yung sa Kanya mo sasabihin lahat. Di ba mostly nga po kasi di ba yung mga tao sa mundo ngayon, yung mga nagsisimba sa simbahan, and mostly nga po dito, yung instead na dumiretso po mismo sa Panginoon, is yung mga kumpisal pa po sa mga pari. Diba? Ganun po sila. Instead na dito po sa Panginoon, lumapit, manalangin, sa mismong kwarto nila, one-on-one po sila ng Diyos, mag-usap, mas lumalapit pa sila sa pari, mga kapatid. Yun po yung ayaw ng Diyos. Ang gusto niya nga po, diba? Sa Kanya po tayo lalapit. Sa Kanya po tayo mananalangin ng siya po and ikaw, yung nakakaalam ng mga pinapanalangin mo. Na yun nga po yung kagustuhan niya sa atin na makita at maisabuhay po natin, mga kapatid. And sinabi nga rin po dito, 'di ba? Gagantimpalaan niya tayo. Doon nga daw po sa ginagawa natin na yun na pananalangin ng lihim, bagkos yung sinabi po dito na gantimpala na mababasa po natin dito po sa is yung mga like spiritual growth, spiritual reward. Yun po yung sinasabi dito ng Panginoon, mga kapatid, which is eternal life, mga kapatid. And mamaya po sa mga other verse, mababasa po natin yung pinakagusto po ng Panginoon bago po masagot yung pinakatinatalakay po dito sa atin pong nabasang bersikulong ito, dito po sa verse 6, mga kapatid. And ipagpapatuloy na po natin sa verse 7. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong gumamit ng maraming salita, mga kapatid. Huwag po tayong gagamit ng marami pang salita, mga kapatid. Sinabi po ng Panginoon na wala namang kabuluhan, tulad ng ginagawa ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos, mga kapatid. Yun daw po yun. Na kapag mananalangin tayo, huwag na po tayong gumamit pa ng maraming salita. Yun po yung sinasabi sa atin dito ng ating Panginoon na hindi na po natin kailangan pa na manalangin ng sobrang haba pa na akala mo like kinabisado, 'di ba? Parang naka-reformat na sa ating mga isip lahat-lahat ng sasabihin. Hindi po ganoon, mga kapatid. Ipagpapatuloy po natin, akala nila ay sasagutin sila ng Diyos kung mahaba ang kanilang panalangin. Yun po yung sinasabi dito ng Panginoon, mga kapatid, na hindi naman po natin kailangan pa magpakahaba-habang panalangin para po dinggin tayo ng Diyos. Ang gusto niya po, mga kapatid, ay manalangin po tayo sa Kanya, tulad nga po dito, 'di ba? Na sinasabi nga po dito, ipapatuloy po natin dito sa next verse, yung pinakasagot para po makuha natin, mas maintindihan natin lalo. Huwag nyong silang gayahin. Huwag na po natin gayahin yung ganitong mga tao. Kasi mostly din po, yung kahit po yung mga tao na hindi nga po kumikilala sa Diyos, ay nananalangin din, mga kapatid. Ngunit 'di ba sinabi nga po ng Panginoon dito na hindi nga daw po diringgin ng Diyos yung ganitong mga tao, mga kapatid. Yung akala nila ay sasagutin yung mga panalangin nila. Mostly po yung mga ganitong tao, yung mga tao na namumuhay sa pagkakasala. Yung talaga pong hindi po tinatanggap yung kalooban ng Diyos, yung hindi po talaga sinusunod kung ano po yung kalooban ng Diyos at yung kagustuhan po ng Diyos sa kanilang mga buhay, mga kapatid. Yun po yung sinasabi dito ng ating Panginoon. 'Di ba sinabi nga po sa Isaiah, kung di po ako nagkakamali sa Book of Isaiah po yun, na hindi po diringgin ng Panginoon yung mga tao nga po, 'di ba, na kahit manalangin pa po sila is hindi po sila diringgin ng Diyos. Bagkos 'di ba, parang useless lamang po yung ginagawa nating pananalangin. Tapos hindi naman po natin isinasabuhay kung ano po yung kalooban po na gusto sa atin ng Panginoon, mga kapatid. And pagpatuloy po natin, yun po kanina, na sinabi na nga po natin kanina, nabasa po natin, huwag nyo silang gayahin. Dahil alam na ng inyong Ama kung ano ang kailangan ninyo bago pa man nyo ito hingin sa Kanya. Yun po yung sinasabi dito, mga kapatid. Alam na po ng Diyos
yung pangangailangan natin, yung mga kailangan natin sa buhay natin. Ang sinasabi niya po dito, ang mas pinapabatid niya po dito sa bersikulong ito, na hindi na po natin kailangan pang, alam niyo po yun, manalangin pa ng sobrang dami kasi alam niya naman po lahat-lahat ng pangangailangan natin. Pagkos dito po sa mga susunod na mga bersikulo, dito niya po pinaka sinasabi sa atin kung paano po ba yung tamang pananalangin, mga kapatid. Ito po sinasabi sa atin ng Panginoon. Verse 9, ito na po yun, dito nga po. Kaya manalangin kayo katulad nito. Ama naming nasa langit, sambahin nawa kayo ng mga tao. Naway magsimula na ang inyong pagkahari at masunod ang inyong kalooban. Sa lupa tulad ng sa langit. Verse 11, bigyan niyo po kami ng aming pagkain sa araw-araw. Patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan. So mga kapatid, ito po yung kagustuhan po ng Panginoon sa atin na atin pong gawing prayer. Ito po yung nabasa po natin na nagsisimula nga po dito sa verse 9 to verse 12. Mga kapatid. And dito po muna tayo sa verse 9, ipapaliwanag po natin yung pinaka sinasabi po dito or gustong iparating sa atin dito ng Panginoon na mababasa po natin dito nga po sa Luke 11, chapter 11, verse 2 to 4, na sinabi po dito, lang po mga kapatid. Ito po, nakita ko na. Ito rin po yung pinaka clarification dito po sa Luke 2 verse, ito po papakita natin. Verse 2 to 4, na sinabi nga po dito, diba? And he said to them, when you pray, say this. Father, hallowed be your name. Your kingdom come. Give us each day our daily bread, and forgive us our sins. For we ourselves forgive everyone who is in debt to us, and lead us not into temptation. Yun po yung sinabi dito sa Luke chapter 11 verse 2 to 4, mga kapatid, na dito nga rin po na sinabi nga po natin, diba, mas kompleto nga po dito sa Mateo 6. Sa nabasa nga po natin dito sa 9 to 12. And dito nga po, sabi po dito ng ating Panginoon na dito po sa Isaiah, babasahin po natin sa Isaiah 29. Mababasa po natin sa Isaiah 29 na sinasabi po dito. Lang po, hinahanap ko lang po siya. Verse 23, mga kapatid. Pasensya na po, maliit lang po yung Bible ko kaya hindi ko makita yung yung mga verses agad. Sorry po. So, ito po na sinabi dito sa Isaiah 29 verse 23, for when he sees his children, the work of my hands, and his midst, they will sanctify my name. They will sanctify the Holy One of Jacob, and will stand in awe of the God of Israel. Ayun po yung sinasabi po ng ating Panginoon dito nga po sa verse 9. Yun po yung pinaka sinasabi niya po dito. Ito nga pong kahulugan nga po nitong, kaya manalangin kayo tulad nito, na ayun nga po, diba, na Ama naming nasa langit, sambahin nawa kayo ng mga tao. Nabasa po natin siya sa Isaiah 29 verse 23, na yun po, yung pinakakahulugan po nitong bersikulong ito na nabasa natin dito nga po sa verse 9, nasa una nga pong mga paraphrase ng panalangin. And dito po sa verse 10, ang sinasabi naman din po dito ng Panginoon, is, dito mababasa po natin siya sa Mateo chapter 4, verse 17 naman po, mga kapatid.
Pasensya na po, medyo madami-dami yung ano natin. Mga key verses, kaya po hirap din hanapin. So, sinabi po dito ng Panginoon, dito nga po sa Mateo, which is, nga po, sinabi po dito, 17. Na from the time Jesus began to preach, saying, Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Mga kapatid, na sinasabi niya nga po dito, no, na naway magsimula na ang inyong paghahari at masunod ang inyong kalooban tulad ng sa langit. Mga kapatid, tulad ng sa lupa at tulad ng nasa langit. And yung pinaka sinasabi po dito ng Panginoon, mga kapatid, unahin po natin isik yung kanyang kingdom, which is yun nga po darating na yung kanyang paghahari dito nga po sa atin, yun nga po yung sa His kingdom, which is our heart, yung pinakakabanalan po ng ating puso, mga kapatid, na siya nga pong sinasabi dito ng ating Panginoon, 'di ba, na at masunod ang inyong kalooban sa lupa tulad ng nasa langit, mga kapatid. Kung ano nga daw po yung mga ginagawa nga daw po sa langit is magawa din po natin sa lupa. Kumbaga yung mga, ito nga po yung iniwan niya nga po sa atin na salita niya, which is ito nga pong Bible na binabasa natin, na siya nga pong ating sundin. At dito na nga po nakapaloob lahat-lahat ng kagustuhan niya na ating gawin at tama po at kalugod-lugod sa atin nga pong mga pamumuhay, mga kapatid, na siya pong ating isabuhay. At atin pong talagang tamasahin kung ano po yung kalooban ng Diyos na sinabi po dito sa bersikulong ito. Dahil yun nga po, 'di ba? Naway magsimula na nga daw po ang paghahari na sinasabi nga po sa ating mga prayers, 'di ba? Na ito daw po yung gusto niyang ipanalangin natin, mga kapatid. So, ipagpapatuloy na po natin sa verse 11. Bigyan niyo po kami ng aming pagkain sa araw-araw. And dito naman po sa verse 11, inano po dito ng Panginoon is, wait lang po mga kapatid. Dito po sinabi sa Proverbs 30 verse 8, lang po, ito na. Ito po, sinabi po dito sa Proverbs 30 verse 8, okay. Remove far from me falsehood and lying. Give me neither poverty, not riches. Feed me with food that is needful for me. So, ang pinaka sinasabi nga po dito ng ating Panginoon na yung dito po, sabigyan niyo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Yung pinaka sinasabi po dito ay hindi lamang po ito yung spiritual food. I mean, hindi lang po ito yung sinasabi dito na physical na pagkain. Bagkos yung sinasabi rin po dito ng Panginoon ay yung kanyang salita, which is our spiritual food, yung pagbabasa po natin ng kanyang salita, and yung sinasabi nga rin po dito na yung sa atin nga pong kakainin sa bawat araw. Mababasa po natin yun sa mga other verses mamaya na kung ano po ba talaga yung pinaka key point po mismo ng verse po na ito, mga kapatid, dito nga po sa pang-araw-araw. Kasi po, yung pinakakahulugan nga po nito ay sinasabi po sa atin ng Panginoon na kayang-kaya niya po na ibigay, diba sinasabi nga po sa prayer, give us this day our daily bread. Sa araw po na ito, dahil sapat na po sa araw na ito kung ano man po yung binigay ng Panginoon, mga kapatid. Bagkos gusto niya po na magkaroon po tayo ng contentment. Yun po yung pinasabi po sa atin ng Panginoon po dito sa bersikulong ito, dito po sa verse 11. And dito naman po sa verse 12, na sinabi nga po, diba, patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan. Ito po yung sinasabi ng Panginoon, mga kapatid, na humihingi po tayo ng ating mga
humihingi po tayo ng tawad sa ating Panginoon, 'di ba? Mga kapatid, na kung paano po tayo humingi ng pagpapatawad sa kanya, ganun din po tayo magpatawad sa ating mga nagawa ng pagkakasala sa atin, na sinasabi po dito sa verse 13. Pagpatuloy po natin, yun nasa verse 12, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Yun po yung sinasabi po dito, mga kapatid, 'di ba? Na patawarin tayo ng Diyos sa atin nga pong mga nagagawang pagkakasala, tulad nga ng ating mga pagpapatawad sa ating sa mga tao po na nagawa natin ng pagkakasala. Simula po nung tayo po ay makamundo pa, lumalakad pa po sa makalamang mga gawain, at hindi pa po talaga natin tunay na alam o nalalaman kung ano po yung kalooban ng Diyos at kung ano po talaga yung kagustuhan ng Diyos po para po sa ating mga buhay, mga kapatid. Yun po yung pinakasinasabi po dito, na kapag humingi po tayo ng tawad sa Diyos, dapat po ay pinatawad na natin yung mga tao po na nagawa natin ng mga pagkakasala. And dito rin po, 'di ba, tulad nga ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Yun po yun, mga kapatid, na we forgive who those na sinabi nga, 'di ba, debtors on us. Na pinapatawad na natin yung mga tao na nakagawa sa atin ng pagkakasala, na ang gusto ng Diyos, kahit po sobra-sobra yung nagawan sa atin ng pagkakasala, is patawarin po natin yung mga taong yun na nakagawa po sa atin ng pagkakasala. 'Di ba? Hindi naman po kasi ganun kadali na magpatawad ng isang tao, because it's by process na in everyday. Kasi in everyday po ay bit-bit pa rin natin yun. Pero sinasabi nga ng Panginoon, 'di ba? Release it by forgiving that person sa kanya mga nagawang pagkakasala sa atin, mga kapatid. Dito po yung pinasabi po dito sa versikulong ito. Papatuloy na po natin sa verse 13. At huwag nyo kaming hayaan na matukso, kundi iligtas nyo po kami kay Satanas. Sapagkat kayo ang wait lang po. Bakit? Naagaan na po pala siya. Open cam nga po isa sa inyo, ate. Hindi po siya may lumalabas na warning. Sorry po, na-distract ako. May lumalabas po na warning. Lumabo siya. Po, mga kapatid. Tingnan po. Ayan. Okay na po ba? Kita na po ba siya? Yun. Sinabi po dito sa verse 13 na nabasa natin, huwag nyo kaming hayaan matukso, kundi ilagtas nyo po kami kay Satanas. Mababasa po natin ito sa Mateo 26 verse 41, na sinabi po dito na pinapabatid po sa atin dito sa versikulong ito na po 41. Ano po? 41. Ayan, nakita ko na po. Na sinabi po dito sa atin ng Panginoon. Ay, wait lang, ate. Ayan, okay na po. Na sinabi po sa atin dito ng Panginoon, dito po sa verse 41, dito sa chapter 26 ng Mateo. Sinabi po dito, watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Yun po yung sinasabi ng Panginoon. Dito po sa nabasa natin bersikulo, mga kapatid, na sapagkat yun nga po, no, manalangin daw po tayo. Yun yung sinabi po dito sa nabasa natin kanina, di ba? Na manalangin daw po tayo. Nang hindi nga daw po tayo madatnan or mapangunahan itong mga temptation or mahulog nga po doon sa temptation, mga kapatid, na sinasabi nga po dito, di ba? At huwag nyo kaming hayaang matukso, kundi iligtas nyo po kami kay Satanas.
Yun po yun mga kapatid. Natulad na nga lang po 'di ba sa atin, especially kapag yun nga po 'di ba, pumapasok po yung mga temptation instead na mag-pray tayo 'di ba, mostly aminin man po natin sa hindi is mas nagpapadala tayo sa mga temptation. For example, sa mga emotions natin, sa mga fleshly desires ng ating mga laman. And mostly po dito is yung mga distraction po sa ating paligid. Tulad na nga lang po 'di ba na nangyari nga po kala Peter, John, and yun nga po kala James, kung di po ako nagkakamali, na 'di ba binigyan po sila ng Panginoon na sinabihan po sila ng Panginoon na manalangin. Nagawin nga rin daw po kung ano po yung ginagawa ng Panginoon, 'di ba? Nanalangin po yung Panginoon doon, and sinabihan nga po sila ng Panginoon na manalangin din upang hindi nga daw po sila mahulog dito sa temptation. Amen, Sister Rem. Nakatulog po sila, mga kapatid. 'Di ba? Yun po yung pinaka-representation po noon, yung nakatulog po doon, yung mga apostol ng